po si Presley Mindaña Lorigas, 37 years old, 3 ang anak. Ang trabaho po ng asawa ko ay construction worker, ako po ay housewife. Mailalarawan ko yung kasalukuyang pamumuhay namin dito is number 1, masaya, number 2, tahimik. Siyempre, hindi kagaya sa pinanggalingan namin dito, may kanya-kanyang sarili mga kapitbahay, walang pakialamanan, hindi masyadong magulo, yun. Konting respeto sa mga kapitbahayan, ganun. Ang pamumuhay ko dito sa bahay namin, okay naman, masarap yung feeling. May sarili akong bahay, tsaka tahimik, may peace of mind, ganun. Yung masasabi kong may bahay na ako, anytime na gusto ko umuwi, pagka gusto kong bakasyon sa bahay ng nanay ko, magbabakasyon ako. Pag ayaw ko naman, uwi ako dito. Nakaka-relax, tanggal stress, may pahinga. Yun, masarap din sa pakiramdam yung gano'n. Yung relasyon namin parang mas naging close kami. Kasi parang bonding namin pag nanonood ng TV, kumakain. Nandito lang sa loob ng bahay, sama-sama. Kung hindi man lalabas, nasa loob lang talaga ng bahay. Pinaka nagustuhan ko dito is number 1, may taas kami. Pwedeng ibang gamit, may sariling labahan, yung tinatawag laundry, may harapan kami, ganun. Yung daily routine ko po dito sa Pasenaya is, pag may pasok, syempre gigising ng maaga, tapos ihatid yung bata sa school, tapos gawaing bahay. Pagkatapos ng gawaing bahay, yan, mag-extra ng pagtatahi. Tapos, asikaso na naman. Pagdating po ng hapon, minsan, siyempre pag naiinip kami, hayaan ko yung mga bata maglaro kasama ng ibang bata. Diyan din ako sa labas, nakikipagkwentuhan. Tapos, ganun lang. Tapos pag uwi sa gabi, dito na sa loob ng bahay. Sa 3 ko pong anak, high school na po kasi yung isa. Yung isa naman elementary, yung isa bunso. So, ang pasok po ng panganay ko po is panghapon. So, hindi naman na ako masyadong sa kanya, nag-iintindi. Sa pangalawa ko na lang kasi elementary. So, nag-aasikaso, nagpapaligo, naghahanda ng baon niya, nagluluto ng kakainin niya dito sa bahay. Tapos yung bag niya, yung uniform niya, ganun. Tapos, sa bunso ko naman is, yun nga, magbabantay, pagkatapos magpaligo, magpakain, gano'n, magpapatulog. Gano'n, tapos ipapasya sa labas para hindi siya naiinip. Sa community activity ko dito, gawain pang simbahan lang. Yun lang naman ako active kasi hindi naman ako nag-zumba. Yung aking racket, actually kasi syempre sa hirap ng buhay, kailangan ng extra. Yung kapitbahay namin na nagtatrabaho sa pabrika, nag-alok siya. Sino daw yung gusto na ng extra pagkakitaan magtatahi? Ayan, kumuha ako. Every free time, nagtatahi ako. Dagdag na rin siya, income, ganun. Marami na akong bahay na anuhan eh. Sa ibang bahay, sa pangungupahan, mayroong kang landlord ba tawag doon, na anytime sisingilin ka pag hindi ka nakabayad, palalayasin ka na agad. So yung unang kong inupahan is sa likod lang ng Philippine Arena. Opo, talagang sabi mong giba-giba na. Yun yung una namin pagsasama bilang mag-asawa. Wala pala siyang CR, korpo. Walang tubig, walang kuryente. Sabi ko sa asawa ko, mamamatay na ako dito, sabi niya. Bakit ka na mamamatay? Hindi naman kita pinapabayaan. Sabi ko, hindi naman ako mamamatay sa gutom, mamamatay ako sa uhaw. Kasi wala kaming tubig, yung may-ari ayaw niyang magbigay ng tubig kahit utang, kahit babayaran. Ayaw niya. Tapos yung pag umuulan, para kaming mga basang sisiw. Tapos, nag-decide kami na umalis doon. Doon yung paglipat naman namin sa pangalawa, doon pa rin sa malapit sa Philippine Arena. Yun yung time na nag-start ng panganay ko mag-aral, daycare. So, hirap kami sa financial doon naman. Kasi lumipat ng trabaho yung asawa ko.
mas maliit yung sahod niya, tapos yung bayad sa upa, mas malaki na compare doon sa pinakauna kasi 500 lang yun. Yung sumunod is 1.5 lang. Kaya lang, di ba nung unang panahon, napakalit lang ng sahod, di maliit lang din po. Plus nag-aaral na yung panganay ko, gano'n. So doon ako nag-decide na hindi kaya ng isa lang, kaya nag-abroad ako. Dahil nga nag-OFW ako, bumalik kami sa magulang ko. After po nung nakabalik ako galing Saudi, naghanap ulit kami ng paupahan. Yung pangatlo naming naupahan, 3 pintuan, padelang pagitan. So kung anong ingay ng kabila, siya ring dinig namin. Kahit tulog ka namin, nagbubukas ng gripo, dinig na dinig talaga namin. Hindi ka rin makatulog kasi ang ingay-ingay nila, lalo na pag nag-aaway sila. Ang buhay namin doon, mas mahirap. Yung pinaka-challenge namin doon is walang konsiderasyon yung may-ari. Kasi nung nanganak ako, CS, so mas kailangan ng pera, hindi man lang kami pinagbigyan. Actually, wala naman kaming utang. Kasi meron kami tinatawag na 1 month advance, 1 month deposit. Ginamit namin yun. Ginawa niya, habang nasa ospital kami, nilabas pala niya yung gamit namin. Hindi namin alam. Hinayaan niya doon sa labas, na naulanan na arawan. Wala rin siyang takip. Talagang nilabas niya. Tapos syempre, anong ibabayad namin? Bumalik din kami sa ospital kasi nga, nakumbulsyon yung anak ko ng 4 days old pa lang. Nakumbulsyon na. Tapos, sepsis daw ang findings ng doktor, sepsis. Nagtagal din kami ng 1 linggo siguro doon. So, nag-decide kami pag-uwi namin sa bahay ng nanay ko, kinuha na namin yung gamit niya, doon na kami nag-stay sa bahay ng nanay ko. Ano lang po yun masikip, maliit lang po kasi. Tapos, nakatira kami sa bukid. Dati po siyang palayan na binenta ng may-ari, ganun. Yun, doon na rin kami Kaso, syempre, pag sa bahay nga naman ng nanay mo, ando naman yung kunting kilos mo, nakikita, lahat, nakikialaman, ganun. Yung challenges sa paghahanap, hindi ganun kadaling maghanap ng bahay. Kasi number 1, ang inaano kasi namin dito is yung kakayanin ba? Kaya ba na sahod niya? Kaya ba namin maghulog sa pag-ibig ng buwan-buwan? Ganun yun ang pinaka namin sa isip Sa kagustuhan na magkaroon ng bahay, bumakabukod, sakto ng pagka-scroll ko sa FB, may nagpost isang agent na may pabahay daw sa murang halaga, walang down payment. Kinuntak ko siya. Tapos, ang sabi ko, saan ba yung lugar ba yan? Hindi ba scam yan? Ganun. Sabi niya, dito ma'am, sa ganito. Siyempre, noong una hindi kami naniniwala, isip namin is scam. Nagpunta kami dito, bukid pa. May nakasulat pa na, private property, no trespassing. Tapos may baka pa. Yung pinuntahan namin, tapos kinulit yung agent. Kala ko ba, totoo to? Sabi niya, totoo ma'am, puntahan niya. Wala naman nagbabako dito, sabi ko ganun. Sabi niya, hindi ito, dito pala yun sa Bulak. So, hindi pa namin nakita kasi puro yero pa ganun. Sabi ko, ito na yata yun. Tapos, meron nakapaskil sa tapat niya na, under municipal trial o ganun. Basta ganun. Buti na lang, nung sinabi niya na mayroon ng bakho, binabakho na. Tapos, punta kami dito sa Bulak. Kasi ito, bukid pa to dati Nung nakita namin na yung bukid, medyo inano na nila, nilinis na, tinambakan na. Doon na kami nag-start na, totoo pala. So, sabi ko, doon sa agent ko, sige, kailan tayo mag-meet, yung requirements, i-ready na, gato, ganyan. Yun. Actually, yung sa agent namin, ma'am, kami ang tumatawag. Tapos, sa process ng requirements, madali lang kasi kompleto naman yung asawa ko. Yung pangalawang pagkuha, doon na kami nahirapan na nawalan pa kami ng number. Buti na lang, talagang may awa ang Diyos. Yung Raymo lang yata ang tumawag sa mismong agency. Kasi nagbago na ng number yung asawa ko. So, tumawag daw yun sa agency ng asawa ko. Tapos binigay yung bagong number. Kaya natawagan yung asawa ko. So, doon kami nag-start na, sige, i-grab na natin, go lang ng go kung pag sinabing, tinawagan kami bukas, kailangan na namin ng bagong requirements, agad-agad, punta agad kami doon. Ganun kami parang
aggressive na kumuha ng requirements para makakuha ng bahay. Kasi ang sabi daw sa amin is, ito lang daw yung mura, kaya mabilis daw maubos. Kaya wala na kaming patumpik-tumpik, wala na kaming inaksayang oras. Malaki ang tulong ng Pag-ibig. Number one is, sa mga kagaya namin hindi namin afford na bumili ng lupa at bahay. So sa Pag-ibig naman kasi hulugan. So para ka na rin nangungupahan at the same time may ano ng Pag-ibig. Basta wag mo lang siyang pababayaan sa paghulog ng Pag-ibig. Malit lang naman din yung kanilang interest. Sa Pag-ibig, talagang inaagad namin ang bayad. Minsan may time na uunahin namin ang bahay, hulugan, kaysa sa pagkain. Kasi ang pagkain, madaling hanapin. May mga tindahan naman. Pero yung bahay, mabigat sa bulsa, mabigat siyang i-budget. Kaya yun ang priority namin lagi. Yung pagbigay ng turnover sa amin, buntis na ako noon, siguro mga 6 months ganun. Binibisita-bisita lang namin to kahit buntis ako. Sabi ko sa asawa ko na, tsaka na tayo lumipat pag nakapanganak na ako. So after kung manganak, 1 week lang pagitan, tinirahan agad namin to siya. Kahit itong bahay na to, bagong panganak lang ako. Ang isa sa magandang nag-impact sa akin dito is, yung bang masasabi mo na talagang nanay ka kasi nakabantay ka lang sa mga anak mo, dito lang sa loob ng bahay mo. Kumbaga nakikita mo yung paglaki nila. Dito sa loob ng Pasinaya, meron kami sarili naming kasiyahan. Number 1, fiesta. Pag mahal na araw, may mga daang cruise. Pag araw ng Halloween, may mga Halloween costume, may trick or treat, may nangangaroling. Tapos may mga paliga-liga ng basketball, bata matanda, may mga pa-contest. Bukod doon, may laging may ganap na galing sa barangay, papasok dito sa loob ng Pasinaya, ganun, may namimigay ng gamot, ganun. Ang nagustuhan ko lang kasi dito, meron kaming sariling daycare center, meron kaming chapel na talagang may misa. Pangatlo, yung kanyang clubhouse. So, para bang open naman sa lahat. May basketball court pa na pag may mga liga-liga, may mga pa-contest, ganyan. Ang pinaka-tumatak sa akin na sinalihan ko sa foundation ng JNF is yung mapa. Kasi kita nyo naman, at kahit tapos na siya, talagang in-apply ko siya dito sa loob ng bahay. Kung paano mas i-improve pa yung pagiging nanay sa mga anak. Lagi silang pakikinggan kung ano yung nasa isip nila. Hindi yung puro laging magulang ang nagdidesisyon. Pangalawa is yung pagiging mahinahon. Huwag laging sisigawan ang mga anak kasi nagkakaroon ng impact sa kanila yun. Yun ang natutunan ko sa mapa. Sa pamilya ko po yung integrity kasi. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Kasi kung ikaw mismo babaliin mo yung sinabi mo na, hindi na nila yung paniniwalaan sa susunod. So, isa rin po yan sa natutunan namin sa mapa. Kailangan manindigan ka. Pag sinabi mong hindi, hindi. Halimbawa yung sa mga kapitbahay, sa mga tindahan na mangungutang ka ng ganyan. Sa akin naman po kasi pag sinabi ko po na susunod babawi, talagang ginagawa ko po yun. Kasi syempre ayaw natin na mapahiya sa ibang tao. Kaya pag sinabi ko na babawian ko ang bayad sa susunod na linggo, talagang uunahin ko siya pagbayad. Kasi parang tiwala niya sa akin, hindi mawala. Malaking tulong ang Pasinaya. Natupad yung pangarap ko magkaroon ng sariling bahay. Yun yung masasabi ko na ako, meron ako sariling bahay. Simula nagkaroon kami ng bahay, parang akala ng iba nga ito yung sinabi ko na, oh, buti ka po. Kasi ginanyan yung asawa ko, oh, buti pa si Eric, may sarili ng bahay, kahit ganyan lang, kahit construction worker lang, meron na kami sariling bahay. Tapos tatanungin kami ng ibang kapitbahay namin sa Patag, paano kayo nakakuha, paano kayo nakaganito? Parang ba sila amazed na meron kang sariling bahay, ganun. Parang lumevel up na kasi dito nga naman nakatira sa mga sosyalin na, para akala mo sosyalin na village, ganun. Kahit simple lang, mura lang, ganun.
Yung impact ng RLI sa mga kagaya namin, malaki kasi sa mga kagaya namin minimum wage earner, nangangarap kami magkaroon ng bahay pero hindi nga lang namin afford. So, yun yung malaking impact sa amin kasi isipin nyo, minimum lang kami. Para ba siyang dinesign lang talaga para sa mga kagaya naming kumuha ng mga bahay. Dito sa Pasinaya, natupad yung pangarap namin magkaroon ng sariling bahay. Tsaka masaya dito.